Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Teacher Janjan, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Samahan niyo ako sa isang masayang pag-aaral tungo sa matalinong pag-iisip, mabuting puso, at makataong pagkilos. Handa ka na bang matuto sa araw na ito? Mabuti kung ganon. Ihanda mo na ang iyong papel, ballpen, at self-learning module at sabay-sabay tayong matuto ng panibagong kaalaman dito sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-10 baitang. Balikan muna natin ang ating mga napag-aralan sa unang bahagi ng Module 2. Natutunan mo na ang tao ay may isip o intellect at kilos loob o will at ito ang nagiging dahilan kung bakit tayo kakaiba sa iba pang mga nilikhang may buhay. Ang isip o intellect ang nagpoproseso upang makaunawa ang tao sa taglay nitong karunungan at kaalaman. May pagkakataon ba sa buhay mo na ikaw ay naipit sa dalawang pagpipilian? Halimbawa, biglang nagdeklara ng one-day sale ang paborito mong brand ng sapatos. Matagal mo itong pinag-ipunan, ngunit nung araw na bibilhin mo ito, ay siya namang nagkasakit ang iyong kapatid at nangangailangan ito ng gamot. Nagkataon nakapos ang pera ng iyong nanay. Bilang tao, gagana ang iyong isip at ito ang magtitimbang ng sitwasyon. Bibilin mo ba ang sapatos? O ibibigay mo ang iyong naipong pera pambili ng gamot ng iyong kapatid? Pagkatapos gumana ng iyong isip, isang pasya ang mabubuo at kaya nitong utusan ng iyong katawan. Ito naman ang kilos loob o will. Sa tulong naman ng iyong kilos loob o will, ay gagawin mo ang iyong napiling pasya. Dahil napagtanto mo na mas mahalaga ang buhay ng iyong kapatid kaysa sa isang sapatos. Ibibigay mo ngayon ang iyong naipong pera sa iyong ina para pambili ng gamot. Kailangan mong tandaan na ikaw, bilang tao, ay may kapangyarihang pumili ng isa sa kilos ayon sa nabuong hangarin, na ang sukdulang layunin ay makapagdulot ng kabutihan. Ganyan kahalaga ang iyong isip at kilos loob. Ngayong alam mo na ang kapangyarihan ng iyong isip at kilos loob, ikaw ay may tungkuling sanayin, paunlarin at gawing ganap ang dalawang ito. Ngayong alam mo na ang isip at kilos loob ay sadyang makapangyarihan at kaya ka nitong tulungang gumawa ng pagpapasya na tutulong sa iyo at sa iba pang mga tao, mayroon tayong isang gawain. Gusto ko na ihanda mo ang iyong ballpen at papel at dito mo isulat ang iyong magiging sagot. Magbibigay ako ng isang sitwasyon at nais kong isipin mo na ikaw ang pangunahing karakter sa sitwasyong ito. Bibigyan lamang kita ng 30 segundo upang pag-isipan ang iyong mga magiging sagot. Handa ka na ba? Magkakasama kayo ng iyong mga kaibigan na kumakain sa inyong school canteen. Masaya kayong nagkukwentuhan sa mga hilig ninyong gawin nang biglang napunta ang usapan tungkol kay Hazel, isa rin sa inyong kamag-aral. Wala siya sa grupo ninyo ng mga oras na iyon. Ayon sa isa ninyong kasama, ang mga binibentang cellphone ni Hazel online ay galing sa isang grupo ng mga snatcher na nangunguha ng cellphone sa mga nabibiktima nila. Nagkataon namang kapitbahay nyo si Hazel. Narito ang mga tanong. Una, ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Pangalawa, ano ang magiging epekto ng gagawin mo sa mga kaibigan mong nagkukwentuhan tungkol kay Hazel?
Pangatlo, anong hakbang ang gagawin mo upang malaman ang totoo? At ang panghuli, bakit kailangang gamitin ang isip at kilos-loob sa paggawa ng mga angkop na kilos upang makita ang katotohanan? Kumusta ang iyong mga kasagutan? Nahirapan ka bang magdesisyon? Nauunawaan kita. Halina't sagutan natin ang mga katanungan. Isa-isahin natin ang mga posibleng maging resulta ng iyong pagpapasya batay sa mga katanungan. Sa unang tanong na, anong gagawin mo sa sitwasyong ito? Marahil, ito ang inyong mga naging sagot. Naku! Ayoko makialam at baka madamay pa ako. O kaya naman, dapat ko silang pagbawalan dahil hindi tamang pag-usapan ng isang tao, lalo na't kung tungkol ito sa kanyang kasiraan. O, nariyan ba ang iyong sagot? Sa iyong palagay, ano ang mas tamang sagot sa dalawa? Hindi dapat natin pinag-uusapan ang buhay ng isang tao, lalo na kung ito ay tungkol sa kanyang kasiraan. Matatawag natin itong tsismis o paninirang puri. Para naman sa pangalawang tanong, ano ang magiging epekto ng gagawin mo sa mga kaibigan mong nagkukwentuhan tungkol kay Hazel? Narito ang mga posibleng kasagutan na iyong naisulat. Dahil hindi ko sila pinigilan sa kanilang pag-uusap, magpapatuloy lamang sila sa pagkukwento na maaaring maging sanhi ng pagkalat ng usapin tungkol kay Hazel. Posible rin na magawa nila ito sa iba. O di naman kaya ay, dahil pinigilan ko silang pag-usapan ng buhay ni Hazel, mas naunawaan nila na hindi tama ang mag-usap tungkol sa buhay ng isang tao, lalo na't ito ay isang hindi magandang kwento tungkol sa kanila. Parehas ba kayo sa sagot na naipakita ko? Ano kaya ang may mas magandang resulta? Mas maganda na pipigilan mo ang iyong mga kaibigan na pag-usapan si Hazel. Nang sa gayon, malaman nila na hindi magandang pag-usapan ang buhay ng iba, lalo na kung ito ay tungkol sa kanilang kasiraan. Mas naturuan mo rin sila na maging responsable at maging maingat sa lahat ng salitang lalabas sa kanilang mga bibig. Dumako naman tayo sa pangatlong tanong. Anong hakbang ang gagawin mo upang malaman ang totoo? Narito ba ang iyong sagot? Ayokong mapagbintangan ni Hazel, kaya't magtatanong na lamang ako sa mga nakakakilala sa kanya kung totoo ba ang mga paratang na kumakalat tungkol sa kanya. O di naman kaya ay, kakausapin ko mismo si Hazel upang malaman niya na may mga kumakalat na hindi magandang paratang sa kanya. Tatanungin ko rin siya kung ano ang totoo, nang sa gayon ay hindi madungisan ng kasinungalingan ng aking isip tungkol sa kanya. Isa ba dyan ang iyong sagot? Sa iyong palagay, ano ang mas tamang sagot sa dalawa? Mas maganda na kausapin ng personal si Hazel sa halip na magtanong pa sa ibang tao. Sa pamamagitan nito, hindi nakakalat ang isyu tungkol sa kanya. Natulungan mo rin si Hazel na linisin ang kanyang reputasyon kung hindi man totoo ang mga balita laban sa kanya. At ang panghuling tanong, bakit kailangang gamitin ang isip at kilos-loob sa paggawa ng mga angkop na kilos upang makita ang katotohanan? Narito ang sagot. Kailangan nating gamitin ang ating isip at kilos-loob
Dahil ito ang magsisilbing gabay natin upang tayo ay makabuo ng tamang pasya. Mas maiiwasan natin ang masangkot sa isang hindi magandang pangyayari kung pag-iisipan muna natin ng mabuti ang ating gagawin bago natin ito isakilos. Kung tama ang naisip, tama rin ang isasakilos. Kung tama ang isasakilos, ito ay magiging hakbang tungo sa katotohanan at kabutihan. Kumusta ang iyong score? Kung tama ang lahat ng iyong sagutan, mahusay. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala dahil marami pa tayong matututunan sa ating aralin ngayon na mas makakatulong sa iyo. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin tungkol sa isip at kilos loob, mayroon akong isang magandang balita para sa inyo. Ano yon? Panoorin niyo ito. Umani ng papuri sa social media si Ronnie Chad Malyari, ang taxi driver na nagsauli ng 150,000 pesos na halaga ng pera at kagabitan sa isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport kamakailan. 10 taon ng taxi driver ang 43 anyos na si Malyari, may isang anak na pinag-aaral at kung minsan ay di umano sapat ang kanyang kinikita sa pang-araw-araw. Pero sa kabila nito ay hindi umano siya nagpadala sa tukso nang may makaiwan ng ganong kalaking halaga sa kanyang taxi. So, pinalaki kasi ng mga parents ko na talagang pag hindi iyo, hindi iyo. So yun, talagang decided na ako na ibalik. Kaya hinalungkat ko yung pouch na yon para maghanap ng ID kung saan ko isosole. Para ma-recognize ko yung mukha kung sino naging passenger ko nun. Aniya, hindi na akalaing marami magte-text at tatawag sa kanya matapos kumalat ang balita. Gano'n, nakakataba ng puso na nakatulong ka, masarap sa pakiramdam na nakatulong ka ng gano'n. Especially doon sa matanda. So hindi ko alam kung baka kailangan niya yung pera, baka pampagamot or something na hindi ko alam. Proud na proud naman ang ina ni Malyari sa kanyang anak at nagbunga na maganda ang pagpapalaki niya dito. Nung makita ko nga sa Facebook aba, sabi ko si Chad to. Tapos nag-comment agad, anak ko yan. Siyempre, proud ako. Nagpahayag din ng pagkatuwa ang pamunuan ng paliparan dahil sa pinakitang kabayanihan ni Malyari. Ayon kay MIA General Manager Edmond Real, malaking tulong ang mga tapat na driver na tulad ni Malyari upang mapaganda ang imahe ng NAIA sa buong mundo. Sa huli nanawagan si Malyari sa mga kapwa niya driver na magsilbi umano siyang inspirasyon, lalo na kung maulit ang mga ganitong pangyayari. Isoli na lang talaga sa may-ari kasi mas masarap sa pakiramdam ng nagsusoli ng gano'n. Malay hindi natin alam, baka mas malaki pa doon lang bumalik sa kanila. Kaya ako naniniwala ko sa karma. Mark Fetalco para sa Bayan. Hindi ba't kahanga-hanga ang ginawa ni Mang Rodney sa balita? Ang mga ganitong pangyayari ang nagpapatunay na kaya nating mga tao ang gumawa ng mga tamang kilos. Ang bawat tao kagaya mo ay may tungkuling sanayin, paunlarin, at gawing ganap ang isip at kilos loob. Mahalagang pangalagaan natin ang dalawang ito upang hindi masira ang totoong layunin kung bakit ito ipinagkaloob sa atin. Kailangang gamitin ang isip sa pagkalap ng kaalaman at karunungan upang makaunawa sa paggawa ng kabutihan tungo sa pagpapaunlad ng pagkatao. Balikan natin ang kwento ni Mang Rodney. Ano kaya ang kanyang naisip at bakit siya nagdesisyon na isauli ang pera? Natatandaan mo ba? Balikan natin ang video. So, pinalaki kasi ng mga parents ko na talagang pag hindi iyo, hindi iyo. So yun, talagang decided na ako na ibalik. Kaya hinalungkat ko yung pouch na yon para maghanap ng ID kung saan ko isosole. Para ma-recognize ko yung mukha kung sino naging passenger ko nun. Ano nga ulit ang kanyang naalala? Tama! Naalala ni Mang Rodney ang pangaral sa kanya ng kanyang mga magulang na kung hindi iyo, hindi iyo. Ito ang tumakbo sa isip ni Mang Rodney kaya siya nagdesisyon na isauli ang pera. Saludo kami sa iyo, Mang Rodney. Saludo kami sa iyong katapatan at saludo rin kami sa iyong magulang na nagturo sa iyo kung paano maging isang tapat na tao. Janjararan! Tandaan, sa ating tungkulin na sanayin, paunlarin, at gawing ganap ang ating isip at kilos loob, mahalaga ang papel ng mga aral na binibigay sa atin na ating mga magulang, lolo't lola, mga kaibigan, at mga guro. Huwag natin itong baliwalain, lalo na
kung alam nating ito ay nakabubuti para sa atin. Sa iyong palagay, bukod sa pag-alala ni Mang Rodney sa aral ng kanyang mga magulang, ano pa kaya ang nag-udyok sa kanya upang isauli ang pera? May naiisip ka pa ba? Balikan natin ang video. Nakakataba ng puso na nakatulong ka, masarap sa pakiramdam na nakatulong ka ng gano'n. Especially doon sa matanda. So hindi ko alam kung baka kailangan niya yung pera, baka pampagamot. Sa iyong napanood na parte ng video, ano pa kaya ang nag-udyok kay Mang Rodney upang isauli ang pera? Naisip niyang ang mga halagang ito ay gagamitin ng may-ari, pambili ng gamot o sa ano pa mang mahalagang bagay. Janjararan! Tandaan, sa ating paggawa ng pagpapasya, huwag kalimutang isipin ang magiging epekto nito sa ibang tao. Kung ito ba ay makabubuti o makasasama sa kanila. Tapos na ba? Hindi pa. May aral pa tayong makukuha mula sa kwento ni Mang Rodney. Bukod sa pag-alala niya sa aral na kanyang mga magulang at sa pag-iisip kung ano ang magiging resulta ng kanyang kilos sa ibang tao, may naiisip ka pa bang dahilan kung bakit isinauli ni Mang Rodney ang pera? Meron pa. Narito muli ang video. Isoli na lang talaga sa may-ari kasi mas masarap sa pakiramdam ng nagsusoli ng gano'n. Malay hindi natin alam, baka mas malaki pa doon lang bumalik sa kanila. Mula sa kwento ni Mang Rodney, ano pa kaya ang naging dahilan at isinauli niya ang pera? Inisip din niya ang magiging epekto sa kanya ng kilos na kanyang gagawin. Naisip ni Mang Rodney na masarap sa pakiramdam ang pagtulong sa kapwa at ang katotohanan na kung mabuti ang iyong itinanim, mabuti rin ang iyong aanihin. Janjararan! Tandaan, sa ating paggawa ng pagpapasya, huwag din kalimutang isipin ang magiging epekto ng ating naging kilos sa ating sarili, kung ito ba ay makabubuti sa atin o makakasama. Kahanga-hanga ang kwento ni Mang Rodney, hindi ba? Kagaya niya, napakagandang isabuhay natin ang pagbibigay ng tulong sa ibang tao. Dahil ang buhay ay paikot-ikot lang. Maaaring ang taong tinulungan mo ngayon ay siyang tao rin ang tutulong sa iyo kapag ikaw naman ang nangangailangan ng tulong. Mula sa kwento ng katapatan ni Mang Rodney, ano-ano ang mga hakbang na maaari nating gawin upang tayo ay makagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita natin ang ating kakayahang mahanap ang katotohanan, maglingkod at magmahal. Una, bago kumilos, isipin kung ano ang aral at paalala na naibahagi sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin. Ikalawa, bago kumilos, isipin muna kung ano ang maaaring maging resulta nito sa ibang tao. At ikatlo, bago kumilos, isipin muna kung ano ang maaaring maging epekto nito sa iyo. Kaya sa susunod na ikaw ay magpapasya, maaari mong alalahanin ang tatlong bagay na ito nang sa gayon, ikaw ay makakagawa ng tamang kilos tungo sa paghahanap ng katotohanan, paglilingkod, at pagmamahal sa iyong kapwa. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating gawain. Nais kong ihanda mo ang iyong ballpen at papel at isulat mo dito ang iyong sagot. Bibigyan lamang kita ng 90 segundo para sa gawain ito. Nais kong pag-aralan mo ang sitwasyon. Ipagpalagay mo na ikaw ang nasa tauhan. Narito ang sitwasyon. Mahilig kang manood ng mga bagong labas na pelikula. May inirekomenda ang iyong matalik na kaibigan na dapat mo raw panoorin. Ayon sa kanya, maganda ang kwento nito. Mag-isa kang nanonood nito sa inyong bahay. Ngunit sa kalagitnaan ng pelikula, may isiningid pala na isang malaswang eksena. Narito naman ang mga tanong. Una, ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito? Ikalawa, ano ang magiging epekto sa iyo ng gagawin mo? At panghuli, may epekto rin ba sa ibang tao ang gagawin mo? Kanino?
pangatwiranan. Ang 70 segundo ay magsisimula na ngayon. Tapos na ang oras, halina't sagutan na natin ang ating gawain. Sa unang tanong, maaari mong ihinto agad ang panonood ng pelikula dahil alam mo sa iyong isipan na hindi tama ang manood ng palabas na may malaswang eksena. Maaari mo ring sabihan ang iyong kaibigan na nagrekomenda sa iyo ng pelikulang ito. Sa pangalawang tanong, kung ititigil mo ang panonood ng pelikulang ito dahil sa malalaswan nitong eksena, matutulungan mo ang iyong sarili na manatiling mapagmatsyag sa bawat pelikulang iyong panonoorin. At pagkatapos nito, malalayo mo rin ang iyong isipan sa pagkakaroon ng tsansang makahiligan ang mga ganitong uri ng pelikula. At para naman sa huling tanong, ang gagawin mong desisyon ay maaaring makaapekto sa ibang tao dahil pwede ka nilang gawing halimbawa ng iyong naging desisyon. Tandaan mo na sa bawat pagpapasya na iyong gagawin, maaari kang tularan o gayahin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Pareho ba tayo ng mga naging kasagutan? Magaling! Ang iyong guro sa ESP na ang magwawasto ng iyong mga naging sagot. Sigurado kung marami kang natutunan sa ating aralin ngayon. Pwede mo itong ibahagi sa ibang tao upang mas marami pa ang magkaroon ng matalinong pag-iisip, mabuting puso, at makataong pagkilos. Muli, ako si Teacher Janjan. Magandang araw sa inyong lahat at magkita-kita muli tayo dito lang kung saan masayang mag-aral ng ESP ang DepEd TV. Paalam!